Hi guys! Magluluto tayo ng saging ngayon at saka kamote. I-reveal ko sa inyo ang sikreto ko kung paano ko lutuin yan into crispy but looking basa. Yung tingnan mo siya parang basa at yung kamote na yan, isasama ko na rin yan. Kinuha ko yan sa garden ko. So, ngayong araw na to guys, ito na, nilalahat ko na to. Lulutuin ko yan, babalatan at ito na po yung hitsura after ko yung binalatan at saka hiniwa-hiwa ko na rin at saka mamaya ipapakita ko sa inyo yung hitsura din ng saging na hilaw, yung saging na kardaba. Ito na po siya. Ayan po, hiniwa ko lang siya ng 2 beses para hindi masyadong ayan guys, take note ha, hilaw po siya na saging na kardaba. So lulutuin na natin ngayon, okay? So, ayan na po, kumukulo na yung mantika na yan. So, ilalagay na natin yan yung saging. Una kong lulutuin yung saging na kardaba. Okay guys? Tingnan nyo yung magiging resulta niya. Napakasarap. At yung sikreto kung bakit siya magiging crispy. At paano didikit yung sugar na sa tingin nyo ay basang sugar pero hindi pala. So, ayan. Mga 5 minutes lang siya guys. Ibabad nyo sa mantika na kumukulo. Mga 4 to 5 minutes po, okay? After nyan, medyo butasan nyo siya ganyan, yung ginawa ko. Saka ilagay nyo yung asukal. Syempre, ayan. Depende sa inyo kung gusto nyo na magandang tingnan at kakapit talaga yung caramel na yan. So, mga 2 to 3 or 3 to 4 spoon po na sugar. After nyan, tatakpan nyo siya, okay? Medyo marami ang saging, so dinamihan ko na ng sugar din. So, ayan po, tatakpan lang siya. At saka wag nyong haluin guys, okay? Yan po yung sikreto na yan, wag nyong hahaluin after nyong lagyan ng sugar. After nyan, magugulat kayo sa resulta. So, mga after nyo nilagay yung sugar, mga 2 to 3 minutes, magiging caramel na po yung sugar na nilagay nyo sa gitna. Ayan guys. Mayat maya, hahaluin ko na siya at tingnan nyo yung magiging resulta niyan. Napakasarap tingnan. Oops, ayan na po. Ayan na. Hahaluin ko na yan. Kasi yung sugar, nagiging caramel na po yan sa ilalim ng saging. Yung hilaw na saging natin. So, ayan guys. Tingnan niyo kung paano ko yan. Oh, diba? Ayan niya po lang. Nabubulol na po ako. Ayan po yung sikreto guys. Kung bakit kumakapit ng bongga yung sugar. Pero, basa siya. Pero pag after niya na kinuha nyo, pagluto na siya, trust me, subukan nyo ito. Trust me guys, hindi po siya basa at crispy po siya. At napakasarap pa. Pwede nyo po itong gayahin. At masarap po ito sa panghapon or pang alas 9, alas 10 na snack. Kuha ko lang yan sa yung saging na yan dito lang. So, ito na po siya yung magiging resulta. Malapit na po siyang maluto lahat. Hahaluin lang ng bongga para lahat ng sugar ay kakapit dyan sa lahat ng saging. Hilaw na saging na kardaba guys. So, kung meron kayong sagingan dyan sa inyo at kung wala kayong pang snack, pag may mantika kayo at saka asukal, so pwede nyo nang gayahin to. O, ayan na, tingnan nyo, diba? Ang sarap niya, guys. Yung caramel na yan, magiging, siya, magiging tuyo. Pero, kung titingnan mo, basang-basa, diba? So, ipapakita ko sa inyo mamaya, yung after kukunin yan, ilagay ko yan sa plato. Para naman, makita nyo kung totoo talaga, kasi hahawakan ko yan, guys. So, ito na po siya. Ayan na po yung resulta after kong niluto yung saging. So, kukuha ako ng isang piraso yan. At saka ipapaano ko sa inyo. Ayan po, ayan na siya. Actually, napaka-crispy po niyan.
looking wet, basa, pero pag hinawakan nyo, trust me, uga po yan. Pero kung titingnan nyo, basang asukal pero wala, di ba? Crispy yan, guys. Napakasarap niyan. Subukan nyo yan. Swak na swak yan sa pang-snack nyo. At saka yung kamuti pala, mamaya. So, ayan na po yung saging. Okay po, guys. Yung kanina pala, naulit ko lang siya. So, okay na po yan. So, ayan po. Diba, ang sarap po siya. Subukan nyo po ito at for sure, hindi kayo magsisisi. Ito na po yung kamuti, guys. Susunod ko na, same as usual. Yung ginawa natin kanina sa saging, gagawin nyo lang din po ito sa kamote. Ilagay lang po siya at saka hintayin nyo mga 4 to 5 minutes na ibabad sa kumukulong mantika bago yan lagyan ng asukal sa gitna. Kasi pang paano yan ng caramel, guys. So, lalagyan natin yan ng asukal. Ayan lang po. Kagaya ng ginawa ko kanina, ilalagay lang sa gitna. After ilagay sa gitna, tatakpan yung bandang dyan, bandang gitna, tatakpan niya ng kamote din. Para naman malusaw siya at nagiging caramel, saka natin siya hahaluin ng bonggang-bongga. So, depende na po sa inyo yan kung dadamihan nyo ng asukal o hindi, okay? Sa akin, saktong-sakto lang kasi tansya ko siya kung gaano karami yung nilagay ko na kamote. So, ayan guys. Ito na po yung oras ng paghalo. Kasi 4 to 5 minutes na po yun na binabad ko. So, tingnan nyo po yung caramel, guys. Oh my God. Napakasarap po siya. Believe me. Ganyan lang po yung sikreto. Hindi lahat ng marunong magluto ay kayang magluto ng ganito. Yung style. Yung tipong. Kasi yung minsan yung banana Q at saka yung kamote Q ay basa siya. Yung after maluto, basa. Pag kinain mo, basa. Ito, basa lang siyang tingnan, pero pag kinagat mo, napaka-crispy po. Believe me. Subukan nyo para malaman nyo kung totoo yung sinasabi ko. Kasi proven and tasted na po siya, guys. Ayan, di ba? Kung titingnan nyo siya, basang-basa yung kamay, yung asukal. Ayan, di ba? Tingnan nyo. Parang basa siya. But look, tingnan nyo, hinawakan ko, wala man lang kasi crispy po siya at dumidikit yung caramel niya dyan sa mismong kamote. At once na kinagat nyo yan, believe me, crispy po yan. Napakasarap. So, ito na po yung niluto ko, okay? Papakita ko lang sa inyo, ito yung kamote. Tapos, yung isa banda dito ay yung saging na hilaw. Yung crispy banana Q at crispy kamote Q natin, guys. So, ayan tingnan nyo. Hindi siya basa kasi nga crispy po yan. Dumidikit tingnan nyo. Napakasarap po yan. Once kinagat nyo yan, trust me, makakalimutan yung pangalan nyo. Ayan, guys. Sinishare ko lang sa inyo yung way paano siya magluto ng ganyang estilo at swak na swak po yan sa ating pang snack sa hapon. So yan lang po, guys. Hopefully nagustuhan nyo yung video at pakishare na lang po para din sa kaalaman ng ibang natin. So ayan po, pakishare po at salamat sa panonood. Thank you, bye po.